So yun, quick update lang sa ating ginagawang conversion kasi maraming nagpi-PM sa atin paano natin kinabit yung ASIO mag sa ating motor. So yun, maraming nagtatanong, nagpi-PM kung anong ginawang conversion natin at paano natin nilagay, no. So yun, panoorin yung mabuti mga boss para magkaroon kayo ng idea, no. Yun, quick video lang to para mabilis ang ano lang, di ko na wala lang masyadong edit para mabilisan lang na ano, may upload ko agad. Kasi madaming nagpi-PM sa akin, madaming nagtatanong paano ko daw kinabit yung ASIO mags. Kung madami ba daw conversion or plug and play ba sa stock. Madaming nagtatanong ano. Yun, sasagutin ko lahat yun mga boss. Bali, ito mga boss, 4.5 na mags, 4.6 yung mags niya. Ang size ng wide, yung lapad nito mga boss yung dito. Kasi merong dalawang klase kasi mga boss, meron ding isa yung 4.0. Ang stock natin 3.5 lang yung mga boss, tapos yung isang version ng ASIO mags yun yung 3.5 4.0 sorry. Laki lang siya ng 1 inch kasi stock natin 3.5, tapos yung isang version 4.0. Tapos ito kasi gamit ko mga boss 4.5 yan na yung lapad dito, kaya mas malaki talaga siya compare sa 4.0. So yun, dito naman tayo sa conversion. Yan. Ang conversion natin na ginagawa nito mga boss, wala namang masyadong conversion talaga to. Dito sa motor ko almost siya plug and play. Wala masyadong conversion, wala masyadong ibang ginagawang tawag nito, matinding conversion, no. Bali ito lang, bumili lang ako ng ASIO mags. Tapos itong tawag nito, hub. Yung hub na gamit ko dyan, pang sniper din. Stock ng sniper yan. Stock ng sniper yan mga boss. Tapos yung rubber damper, bumili din ako ng rubber damper niya na pang sniper din syempre. Tapos itong ASIO mags pang sniper yan mga boss. Tapos rubber damper na hindi ako bumili ng genuine na original na pang sniper talaga mga boss na tawag nito, rubber damper, no. Ang nilagay ko niyang rubber damper yung gawa sa gulong, yung dinisign lang, yung parang pinutol-putol lang, kasi mas matibay yung mga boss compare sa stock na genuine. Kasi may mga yung stock kasi purong guma lang siya, unlike dun sa ginagawa nila na gulong ng truck ata yun, na may mga hibla-hibla siya, may mga fiber siya, may mga nylon, no. Yun ang binili ko kaya matibay siya. Tapos sa sprocket naman, sprocket nito 42 teeth yung ano niya, yung size niya, pang sniper din syempre. Tapos yun, bumili din ako ng mga bearing. Yan, mga bearing, bali mga boss, tatlong bearing yan, no? Isa sa dito sa may hub, tapos dalawa dito sa may sa may pinaka mags niya. Tapos bumili din ako mga boss, meron diyang sa loob, may spacer dyan sa loob, kasi itong bearing niyan meron niyang malaki yung niya, yung bilog niya, kaya pag nilagay mo yung ehe niyan sa may bearing, luluwag siya, halog siya, kaya may spacer yun na sakto dun sa bearing, tapos nakadugtong dyan sa may hub. Mahaba yan, mga gato kahaba yan mga boss, yung ehe dyan sa loob, yung parang spacer niya sa loob, no. Yan, mga ito kahaba yan para isuksok dun sa bearing, tapos dugtong dyan sa may, magtutukod dun sa may sa may mags niya. Tapos ayun, bali ang nilagay ko diyan mga boss, ito yung stainless na high tensile na bolt na stainless, mahaba yan. Yung sinagad ko talaga yung saktong haba, sinukat ko yung saktong haba yan, para yung meron kasi niyan mga boss yung maiksi lang, no. Usually mga nilagay yan maiksi lang, di na sinasagad. Yung sa akin sinukat ko yung saktong haba niyan, tapos sinagad ko siya sa dulo para Tapos ayan, naglagay din ako ng washer, tapos thread locker. Yun pinaka-importante yung mga boss pag thread locker, may thread locker yan. Ayan, puro stainless yan. Tapos tag nito, yung spacer ko dyan dito, stock lang din yan. Tapos sa kabila naman, itong mga boss, sa kabila maliit yung disc niya, itong pinaka disc niya maliit compare sa stock. Itong tag nito,
Wait lang, madilim, no? Yan, itong bracket ng caliper, stock lang din to. Yan, stock lang yung bracket niyan. Tapos itong washer, stock lang din. Yan. Tapos yung dito, yung ano, tawag nito, dust seal, di lang ako nakapaglagay ng dust seal dyan, no? Pero lagyan lang din yan pag mabaklas natin ulit to. Tapos ito pa dyan mga boss, yung maging conversion lang yan, yung sa bracket, no? Pag naka GPR kayo, GPR pataas, iba kasing posisyon ng ano, yung caliper nila. Di ko lang alam kung paano mag-convert no, kasi itong sa akin mga Z2S kasi to, ganito itsura ng bracket na, ay caliper bracket, ganyan. Nasa ibabaw niya, andito yung caliper. Compare sa mga GPR, andito yung caliper banda. Tapos iba yung posisyon ng bracket niya, hindi ganito. Yan. Kaya itong sa akin Z2S mapa hanggang Z2X ata. Yan, same lang to ng posisyon ng bracket. Tapos ito, ayan, stock pang sniper din na ano, na tag nito, disc, no? Tapos yan, mga stainless na bolt niyan. Stainless din yung mga bolt niyan. May mga thread locker din yan. Tapos ito, yan, ang ginawa ko kasi mga boss, kasi di siya mag sentro, no, yung brake pad niya. Naglagay lang ako na ito ng washer, yan, para siya, kasi pag dinikit yan dito, yung bracket niya, yung caliper, di siya maayos, di magpwesto ng maayos yung kain ng ano, yung brake pad. Kaya naglagay ako diyan ng spacer, yan, may spacer yan. Tapos yun lang. Bali dito nga pala mga boss, ang kailangan yung magpalit, ito, yung caliper bracket. So yun, bali kasi dito mga boss, yung kain ng pad niya, hindi siya, ano siya, kulang, ay sobra siya, no, sa, ayun, no, meron siyang 5mm, yan, no, may 5mm siya na di nakain. Yan, magpalit kayo ng caliper bracket, ito. Bali yung butas dito, iusog nyo lang papunta doon sa loob para bumaba yung pad niya. Yan. Yan lang yung mga boss. Tapos dito, bali ayan yung allowance niya. Ayan. Meron siyang 5mm na pagitan, no. Yan, 5mm na pagitan. Yun lang yung conversion niyan. Wala namang halos almost plug and play lang bukod dito sa may caliper bracket. Tapos itong tanong dyan mga boss, kung plug and play ba sa stock. Tingin ko mga boss, hindi siya po pwede sa stock na ano, na swing arm ng Z200 papuntang GPR, na di siya po pwede. Kung gagamit kayo ng 4.5 na mags, di siya po pwede. Kasi ang mangyari niyan mga boss, pag 4.5, uusog kasi yan dun mga boss sa may dulo. Yan. Bali tatama siya doon sa may, lang ay ano natin. Yan, tatama yan siya doon sa may ano, bracket na yan, yung pahaba niyan, yung passland. Kasi itong sa akin kasi mga boss, yung swing arm ko naka-extend na kasi ito. Kaya malayo yun, malayo pa yung may, malayo yung pagitan sa may gulong papunta dun sa may bracket, ay sa may ano, yung passland, ang layo pa, oh. Kaya kayang-kaya mga boss, kahit mag 180 ako nagulong dito sa motor ko, kayang-kaya. Yan. Saka isa pa mga boss, kung sakaling mag-asiyo kayo na 4.5 sa stock, alanganin din talaga kasi ito extended na siya. Kumbaga lumuwag na yung ano, lumapad yung clearance ng swing arm ko. Kaya yan, saktuhan lang siya dito. Ayan, may 5mm lang siya na allowance. Ayan, yan lang yan yung allowance niya. Tapos yung dito sa kabila, ganun din, sakto lang yung kabila niya mga boss. Yan, dito lang talaga, lalapad lang yung lalayo lang tong allowance dito pag magpalit kayo ng flat na ano. Magpalit ako ng flat na tornilyo, pero wala akong flat na ano sa bolt, kaya yan ginamit ko. Pero pag mag-flat yan, mag-flat na bolt, same dito sa may ano, yan to, dito na bolt. Yan, medyo lalayo yan ng mga 10mm siguro, kasi malaki yung ulo ng tornilyo na ginamit ko dyan. Yan. So yun, sa mga nagtatanong, alanganin po yung 4.5 sa stock na swing arm. Alanganin kasi tutukod dun sa may ano, dun sa may paslant, tutukod yung gulong.
sasaya dyan. Parang yung nakaslant, gaganito yan, no? Kakain dito. Yan. Kaya, yung sa akin kasi, naka-extend kasi yung arm ko. Naka-extend yan ng nasa 5 inch siguro. Kaya ganun. Kaya maluwag talaga yung ano niya. Maluwag yung space niya sa loob. Dito, pakita ko sa inyo mga boss. Ito. Ayan, no? Maluwag siya. Ito yung sinasabi ko na paslant. Ito, ayan. Yung paslant na yan. Tatama yung gulong dyan. Yung gilid, yung ganito ng gulong. Tatama, yan. Ang pwede kasi mga boss, may mga nakita ako naka-CU mags. 4.0 ang ginamit nila. Yun, mas malapad din yun sa stock kasi 3.5 lang yung stock. Tapos 4.0, yun. Pwede yun. Tapos di ko lang sure, wala pa akong nakita wala pa akong nakita naka 4.5 na mags na nilagay sa stock, no. Wala pa akong balitaan na may 4.5 sa stock. Yun. So yun, bali dito, ayan, ito yung itsura ng 160 niya, 160 na gulong to mga boss. Ito. Ayan, 160 by 60, 17. Ganyan yung itsura niyang gulong niya mga boss. Napakaganda, oh. Saktong-sakto talaga siya. Pero pag nag 180 ako, i-180 ko na gulong to, solid pa rin siguro. Hindi ko lang sure, no, pero tingin ko kayang-kaya ang 180 nito kasi nakita ko sa YouTube yung 180 na gulong nilagay sa 4.5 na mags ng ASIO. Ang ganda ng hubog pa rin. So yun. Bali ito kasi 160, yan yung hubog niya. Solid na solid. Di siya kulubot dito sa gilid. Pag nag-oversize ka kasi, for example mga boss, oversize yung mags mo, bali maglagay ka ng mags na yung 3.5 na mags na stock natin, tapos lalagyan mo ng 180 na gulong, ang mangyari niyan mga boss, magdi-donut siya, tapos yung gilid dito, kalimitan talaga, kukulubot siya kasi oversize yung gulong niya, no. Pag 3.5 na mags, kukulubot yung dito. Yan, ito tulad nito, ayan yung gilid niya. So 160, ang ganda bang hubog. Yan, 4.5 to mga boss. Ito naman, nung nilagay ko sa stock, paublong siya. Nakabukol siya dito. Ito, naging low profile siya, bumaba siya na kaunti kasi lumapad yung kain niya dun sa mags. Yan. Bale, magpalit na ako ng 160, 180. Siguro pag napudpud na siguro to, susulitin ko muna to kasi medyo may kamahalan yung gulong natin, kaya susulitin ko muna yung gulong na to. May kapal pa kasi, oh. Yan, nasa mga kasya pa yung dito, kalahati ng ay 1/4 ng piso dito sa may pinakataas niya. Yan, lalim pa yan, kaya susulitin ko muna. Yan. So yun lang yung bali, yun lang yung update ko dito. Wala namang kasing ibang conversion. Almost plug and play siya, kaso kailangan yung mag-extend ng swing arm para lumapad yung gap yung sa yung dito, yung ganyan niya. Kasi sa stock kasi medyo maiksi siya, saka yung dulo, pinaka-importante yung doon sa banda, tatama siya doon sa dulo. Kaya yun. So yun, ayan, nasagot ko na yung mga tanong nyo. Ito lang yung pinaka-conversion yan, yung caliper bracket. Kailangan nyo magpahit ng bracket. Ito sa akin, hindi ko pa napahitan kasi pag wala pa akong time. Wala pa akong time adjust sa may caliper bracket. Pag may bakante na akong oras, saka ko na yun. Tapos sabay palit na rin ng pad. Kasi medyo kinain na yung ayan, di na pantay yung kain ng brake pad. Kapal pa nang magkakapahit bagong-bago yung brake pad na yan. Siguro pag nagpahit ako nito, pag di pa pudpud masyado, lilihain ko na lang para magpantay, no. Yan. Yan yung play niya. Solid, oh. So yun. Sa mga gusto mag big tire, ito nang sagot yan mga boss. 4.5 na mags, tapos extend kayo ng swing arm. Yeah, solid na solid yan. Yun, no.